Ronnie Swan or mas kilala na si Boy Tapang. Ronnie Swan alias Boy Tapang naglabas na ng kanyang pahayag ukol sa kinasangkutan nitong kaso. Ayon sa vlogger, magandang experience daw ang mga nangyari sa kanya. Narito panoorin natin ang kanyang buong kwento. Station. Sir, okay, magsalita na ako ng sir about sa side ko. Ang dami kong narinig na balita, sir. Sabi ng mga dumadalo sa akin. Di man lang inantay na makipakinggan yung side ko, ano yung totoong buong story. So basta lang sabi ng kung ano-ano, pero naiintindihan ko kasi Pinoy tayo eh. Kahit nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. Kahit kung gagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So di mo expect na tama yung sabihin nila na nagawa ka ng mali. Saka, ano sir, kung magpagsabi sila na napakasama kong tao, ano bang akala nyo sa problema ko ngayon? Nakapatay ako, nang-rape ako, nagnakaw ako, adik ako. Yung problema lang po namin, napakalit lang po talaga. Problemang mag-partner lang talaga. Nag-away kami. Kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? Kung di kayo nag-away, congrats. Kasi nasa perfect na relationship kayo. Kung nag-away kayo, natural lang yan. Kung nag-away kayo, nagbuhatan kayo ng kamay, yun ay hindi tama. Pero yung sinabi nila sir na binugbog ko yung partner ko, abay yan sir, hindi totoo yan. Yung partner ko sir, kasama ko yan dito, nakulong ako, pinapantayan niya ako sir. Kaya tignan, iharap ko dito yung partner ko sa inyo. Wala kayong makitang sugat sa mukha niya, pasa sa mukha niya, bali-bali buto. Wala kayong makita. Napaka-ganda ng kutis ng misis ko dito pag nandito siya sir. Walang bugbog na nangyari sir. Sa katunayan nga, sa sobrang away namin, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, nagkakalaga ng mga 30,000, kasi lahat nasira talaga, mga TV namin. Binasag talaga lahat, sobrang galit niya. Tapos pumasok siya sa kwarto ko, habang ako titignan ko siya sa pagsira niya mga gamit, tumakbo sa kwarto. Titignan ko siya, parang nangaasar ba, sige basagin mo lahat ng gamit dyan. Sige, ganun, papakulong kita, ganun. Pumasok siya sa kwarto, nakalak yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Tapos pagkasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinampas niya sa akin. Nung pag-ampas niya, niyakap ko pa nga siya eh. Sabi ko tama na kasi naawan ako sa mga gamit ko. So nung hinakap ko siya, hanggang dumating yung mama ko, nagalit si mama ko na ba't daming sira dito. Napagalitan siya, hanggang nag-away sa mama ko, hanggang lumala tuloy yung away, hanggang pumunta siya dito sa police station. Nag-report siya. Hinayaan ko, mag-report ka doon kasi hindi na takot kasi wala naman. Normal na away lang sa partner. Walang bugbugan na nangyari sir. Walang bugbugan na nangyari. Tapos nag-report siya dito, nung pagpunta niya dito, dumating yung pulis sa bahay. Kinausap ako, sumama ako sa pulis. Ako mismo sumama. Walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga pulis. Pagdating namin dito sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara uwi na tayo, antok na ako. Sabi ko, sabihin mo sa pulis na uwi na tayo. Yung pagkasabi niya sa pulis na uwi na kami, wala na, na-file na yung report niya. So wala kami magawa kasi na batas eh. So kala niya yung batas kasi pinipaglarawan. Eh napasok ako sa kulungan, nagbabantay siya sa akin 24 hours. Sabi ko, kung ngayon, tignan mo yung report mo. Nung nangyari, nakulong ako. Nagbabantay ka sa ngayon, nagmamakawa ka. Nagmamakawa siya sa mga pulis na ipalabas ako. Wala eh, may batas tayong sinusunod eh. Napakalit lang sana ng problema naman sir. Away mag-partner lang talaga. Wala, away partner napakalit lang. Kumbaga, ang dapat tutukan natin na problema. Hindi ito problema ko eh. Dapat problema sa adik, problema sa magnanakaw, problema sa rapist, mga ganyang problema ba? Ito, away partner lang, napakalit lang talagang problema. Pero wala eh, vlogger tayo, siyempre pag vlogger tayo, eh kung di pagkakamali, kalat talaga yan. Mali ka na sa tingin ng tao kasi abangan nila yung pagkakamali mo. Pero walang problema din sir kasi mas marami pa rin naniniwala na may naiwan pa rin nakabutihan sa katawan ko. So yun sir, nag-away na talaga, okay kami sa partner ko. So wala kaming problema. Sadyang nakulong na talaga ako dito kasi may batas na sinunod dahil kahit anong sabihin ng partner ko na urong niya, yung mga sinasabi niya, wala na, late na talaga siya. So dapat sana hindi mabot sa ganito kasi away partner lang, dapat dapat pag-usapan na lang. Kayo guys, anong masasabi nyo sa naging karanasan at kwento ni Ronnie Swan alias Boy Tapang? May napulot ba kayong aral sa mga nangyari sa kanya?